Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos ngayong umagang ito kaya i-focus po natin yung ating sarili, yung ating puso at isipan. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord God, muli kami nagpapasalamat dahil sa umagang ito, kami na naman po ay makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo po kaming turuan, samahan at gabayan para po maintindihan namin ang iyong mga sasabihin ngayong umagang ito. Lord, turuan mo rin po ako, gabayan, samahan para yung aking mga sasabihin din, Lord, ay galing lamang po sa iyo. Salamat po. Lord, kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang mga pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Pinagpala po talaga tayo dahil una, ginising tayo ng Diyos ng maayos at malakas ang katawan. Lalong-lalo na makakapakinig na naman tayo ng kanyang salita. Pero bago tayo mag-start, unahin ko lang po yung mga bago po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago po pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Psalms o Salmo 119. Gaya po ng sabi ko, ito yung napakahaba, no? 176 po. Itong Psalms 119. At ngayon po, dito po ako mag-share sa verse 49 hanggang ano po ito, verse 49 hanggang 56 ang aking share. Verse 49 hanggang verse 56 po. At ito po ang sabi. Verse 49, alalahanin nyo ang inyong ipinangako sa akin na inyong lingkod, dahil ito ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ang inyong mga pangako ang siyang nagpapalakas at umaaliw sa akin sa kahirapang aking dinaranas. Palagi akong hinahamap ng mga hambog, ngunit hindi ako humihiwalay sa inyong kautusan. Panginoon, inaalala ko ang inyong karunungan, ibinigay noong una at ito'y nagbibigay sa akin ng kaaliwan. Ako'y galit na galit sa mga masasamang tao na ayaw sumunod sa inyong kautusan. Umaawit ako tungkol sa inyong mga tuntunin kahit saan man ako nanunuluyan. Panginoon, sa gabi ay naaalala ko kayo at iniisip ko kung paano ko masusunod ang inyong kautusan. Ito ang aking kagalakan, ang sumusunod. Ulitin ko, verse 56 last mga kapatid, ito ang aking kagalakan, ang sumusunod sa inyong mga tuntunin. Amen and Amen. At yan po ang salita ng ating Diyos. Dito sa verse 49, una pa lang alalahanin nyo ang inyong pangako sa akin na inyong lingkod, dahil ito ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ang salita ba ng Diyos at ang pangako ng Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kalakasan? Dapat oo. Dahil ito magbibigay sa atin ng katagumpayan, kaayusan, kalakasan, pag-asa
sa ating mga buhay ang kanyang pangako. Dito tayo titibay, dito tayo lalakas, dito tayo magiging tagumpay lahat kapag sinunod, pinakinggan at inaasahan natin ang salita ng ating Diyos. Ang inyong mga pangako ang siyang nagpapalakas at umaaliw sa akin sa kahirapang aking dinaranas. Ano man ang ating pinagdadaanan, salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Ang salita ng Diyos ang dapat nating daladala. Ang ating shield sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Dahil sabi ko nga, dyan tayo magtatagumpay sa salita ng ating Diyos. Palagi akong hinahamak ng mga hambog, ngunit hindi ako humihiwalay sa inyong kautusan. Ano man ang mangyari, ano man ang pagdadaanan, ano man ang sinasabi ng iba, ano man ang binabato sa atin ng ibang tao, hindi tayo hihiwalay sa Diyos. Hindi tayo hihiwalay sa kanyang salita. Ang panlaban natin ay ang salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang pagsubok na nararanasan natin, may Word of God na magbibigay sa atin ng kaayusan, katagumpayan at katibayan sa ating buhay. Panginoon, inaalala ko ang inyong katarungang ibinigay noong una at ito'y nagbibigay sa akin ng kaaliwan, makatarungan ng ating Diyos. Alam natin yan. Hindi siya basta humahatol ng basta-basta na lang. Makatarungan siya. Yung tama lang ang kanyang inahatol sa atin. Kaya kung tayo ay makasalanan at patuloy na nagkakasala, siyempre, alam na natin kung anong hatol. Pero kung tayo ay sumusunod na sa ating Diyos, tayo talaga gumagawa ng kabutihan, nagmamahal, nagpapatawa, nagpapakumbaba, tumutulong. Siyempre, ang hatol ay napakaganda sa atin. Ang sukli o ang kabayaran o ang reward na matatanggap natin ay napakaganda. Sabi pa rito, ako'y galit na galit sa masasamang tao na ayaw sumunod sa inyong kautusan. Ipag-pray natin sila, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, yung mga matigas ang ulo, yung mga patuloy na nagkakasala, patuloy na gumagawa ng masama. Ipag-pray natin sila na sila rin ay mabago, makinig at sumunod sa ating Diyos at huwag nang balikan o gawin ang mga kasalanang ginagawa nila. Tayo rin, ipapanalangin natin ang bawat isa na huwag tayong pabayaan ng ating Diyos, na magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan, sumunod sa mga tuntunin at utos ng ating Diyos. Sa gabi, sabi dito, sabi dito sa verse 54 mga kapatid, umaawit ako tungkol sa inyong mga tuntunin kahit saan man ako magpunta. Awit, yan ang pakinggan natin. Maraming worship and praise and worship song na dapat natin pinakikinggan para anuman yung ating gagawin o pinagdadaanan, aawit tayo para sa ating Diyos. Malaki ang maitutulong sa atin ng mga praise and worship song mga kapatid. Magsimula tayong makinig yan. 56, ito ang aking kagalakan, ang sumunod sa inyong mga tuntunin. Dapat nagagalak talaga tayong sumusunod sa ating Diyos. Nagagalak, tuwan-tuwa tayo, excited tayo na gawin ang utos ng ating Diyos. Kayo lang, Panginoon, ang tangi kong kailangan. Ako'y nangangakong susundin ang inyong mga salita. Kayo lang, Panginoon, ang tangi kong kailangan. Ang Diyos lang, sapat na. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat kaya niyang ibigay, lahat kaya niyang baguhin. Mga kapatid, magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Kaya niyang ibigay ang lahat. Anuman ang inyong pangangailangan, nararamdaman, nararanasan, kayang-kayang baguhin yan. Kahit ngayon,
kayang baguhin yan ng ating Diyos. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Sumampalataya, sumunod sa ating Diyos, sigurado. Dahil siya ay may magagawa sa ating buhay. Buong puso akong nakikiusap sa inyo na ako ay inyong kahabagan. Ayon sa inyong pangako. Ito po yung mga mga kapatid. 57, 58 na to. Dinugtong ko lang dahil napakaganda nito mga kapatid. At last dito sa 59, pinag-iisipan kung paano ako mamumuhay at sabi rito sa verse 59 mga kapatid, pinag-iisipan ko kung paano ako namuhay at napagpasyahan kong sumunod sa inyong mga turo. Simula nang makilala natin ang ating Diyos, simula nang magbalik loob tayo, simula nang baguhin tayo ng ating Diyos, dapat ang palagi nating iniisip ay yung pagsunod natin sa Kanya. Kung paano tayo susunod, kung paano tayo talagang sabihin natin magagawa at magagampanan, matutupad yung salita ng ating Diyos. Yan na dapat ang ating iniisip palagi. Maraming sinasabi, inuutos ang ating Diyos sa atin. Yan ang ating pag-isipang mabuti. Basahin, balik-balikan para masunod natin ito. Hihingi tayo ng karunungan, kaalaman sa ating Diyos, kasipagan, lakas ng loob. Yan ang ating mga hihingi sa Diyos para magawa natin ang utos ng ating Diyos. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, na dito nga po sa Psalm chapter 49 hanggang 56 po. Na idagdag ko lang yun dahil napakaganda ng mga sinasabi kasi dito mga kapatid. Basahin din natin ito, balikan po natin ito. Yan ang inuutos sa atin ng ating Diyos. Sumunod, pagsikapan natin gawin ang kanyang mga tuntunin at hindi niya tayo pababayaan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman, na aking na-share na naman ngayong umagang ito. I pray marami tayong natutunan. I pray marami na naman tayo idadagdag sa ating pagbabasa, pag-aaral na salita ng Diyos. Idadagdag na isi-share din sa ating mga mahal sa buhay at kapwa. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Lalapit muli tayo sa ating Diyos. Hihingi tayo ng lahat ng pangangailangan natin, lalo-lalo na sa pagsunod natin sa Kanya. Magsiupo tayo. Ama sa langit, Ama naming banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat na naman sa iyong salita na aking na-share ngayong umagang ito. Maraming salamat sa aking nabasa, sa aming narinig ngayong umagang ito. Ama, maging karapat dapat kaming magbasa nito, tumanggap nito. I pray na kami mapatawad mo po sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin mo po kami lahat para talagang masunod namin ang iyong mga salita, ang iyong mga tuntunin, ang iyong mga utos. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami, bigyan mo po kami, Lord, ng kaalaman at karunungan para malaman namin ang tama at mali at masunod namin ang lahat ng iyong salita, O Diyos. Ang iyong mga tuntunin, O God, ang iyong mga utos, Lord, magawa namin. In Jesus' name. Huwag mo po kami pabayaan. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at kasipagan, Lord, para magpatuloy kami na magbasa, mag-aral at magbahagi ng iyong salita. Lalo-lalo na po ako. Turuan mo po ako. Turuan mo po ako. And I pray na dagdagan mo po yung aming pananampalataya sa iyo. Dagdagan mo po yung aking pananampalataya sa iyo. Lord, salamat. Dahil I pray, hindi lang ako kundi kami lahat ay pinapakinggan mo sa aming mga panalangin at nakikita mong sitwasyon ng aming buhay. At naniniwala po ako, Lord, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, tutulungan, sasamahan at papangunahan mo po kami sa aming buhay. In Jesus' name.
Ayoko na pong magkamali, Lord God. Ganun din ang aking mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Ayoko na pong lumayo sa iyo, mapahiwalay sa iyo. Gusto ko po na masunod namin ang iyong mga tuntunan. Sa inyong tulong, gabay at protection, Lord, magtatagumpay kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po. Salamat, Lord, for all the blessings, guidance and protection sa amin lahat. Sa pagpapalakas mo sa aming mga katawan, sa pagpapagaling mo sa lahat na may sakit at karamdaman. Salamat po. Kiniklaim ko na ito'y tinugon mo na. Salamat sa pag-ayos mo ng aming mga buhay. Bawat lugar at bawat bansa, Lord, lalo na ang iyong bansang pinili ang Israel, magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang kanilang buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you again for everything. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Dahil naniniwala ako, ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Naniniwala ako narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa pagtugon niya sa ating panalangin. Salamat din muli sa pakikinig niyo ng aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.